sila ng konti, kaya nag-excited, di ba? So tonight, we should be excited kasi po may magandang message si Lord sa atin tonight, okay? But I will tell you something. The message of the Lord tonight is the most frustrating message that I could speak on dito sa hall na to. Pag wala po na naging pastor ako, ito yung pinaka-frustrating message. Alam niyo bakit? Alam niyo ba't sinabi ko frustrating? Because I will speak about the issue of pride tonight. Hello, narinig niyo ako? Ang ituturo ko po ngayon is yung issue about pride. At ang rason, bakit ko nasabing frustrating to? Kasi po, let me ask you something. How many of you needs to hear this message tonight? I want to see your hand. Yung mga hindi nagtaas, yan. Yan yung may mga pride. Kita mo? Kayo pa lang eh, kita na eh. Sabi ko, sino yung mga excited marinig yung message about pride? Nagtaas yung iba, iba hindi. Because they don't want to hear that message. Why? Why? So tingin niyo bakit? Of course, the proud people should hear this message tonight. And sa gabi ito, mga kapatid, gusto ko mga kapatid na tayo po is mag-open ang ating sarili sa Panginoon. Amen? Are you ready to open yourself to God right now? Because the message is the most frustrating message. I said that because kasi po walang isa sa atin ang aamin na marami siyang pride sa katawan niya. Sino sa atin ang aamin na ako'y very prideful na tao? Inyo, sa dami nyo, dalawa lang ang nag-amen? Tama? Sino nga ba ang aamin na siya'y arroganteng tao, na siya'y proud person? Siyempre wala. Are you with me? So tonight, pwede bang mag-request sa inyo lahat? Pwede mag-request. Pwede bang sa gabi ito, is it possible for everyone, na sa gabi ito, kahit konti lang, sabi mo sa sarili mo na, I'm a proud person and I need this message. Yung possibility lang, alam mo yun, yung possibility lang na baka isa ka na doon sa mga sobrang prideful na tao na hindi mo alam. Tama? Pero mga yung napaka-proud mo na pala sa sarili mo at nakakatapa ka na ng ibang tao pero hindi mo alam. Posible ba yun? Posible yun! Posible po yun! Napaka-possible nun. Kasi tayo, we love ourselves so much. Tama? Sino pa ba magmamahal sa sarili mo di ikaw lang? Kaya nga Facebook mo, punong-puno na selfie eh. Kasi you love yourself so much. At alam nyo ba, pag sa selfie, yung sobrang pagmamahal sa sarili, nakakamatayan. Ang dami na kaya nabalitaan natin na nag-selfie, nahulog sa bangin. Dahil hindi niya alam na may bangin palaro, selfie siya ng selfie. Tama? Naglalakad, tumatawid sa kalye, pa-selfie-selfie, nabangga ng kotse. Tama po ba? Pero iba naman nagnakaw sa mall. Nagnakaw. Pagkatapos pagdating sa bahay, nag-selfie. Huli siya. Di ba naman balitaan yung mga ganon? Totoo yung sinasabi ko, meron po mga ganong nangyayari. So, because of pride, because of our love to ourselves so much, sometimes hindi natin napapansin na tayo pala yung punong-punong na ng pride. At yun po yung masakit. Ang sabi po ni Nicodemus kay Jesus, lumapit siya kay Jesus. Sabi niya, Lord, how can I go to heaven? Ano sabi ni Jesus kay Nicodemus? Born again. You must be born again. Ang sabi ng Panginoon kay Nicodemus, you must be born again. And Nicodemus was a Pharisee. He was a ruler of the Jew. He knows the word of God. Lumapit siya kay Jesus at sabi niya, paano ako makakarating sa langit? At sabi si John 3:7, do not marvel that I said to you that you must be born again. Ano yung sabihin nun? Ang sabi niya dito sa isang Pharisee, ang sabi niya, ruler of the Jews, ang sabi niya, huwag kang magtaka. Kasi sa dami ng alam mo, dapat ma-born again ka. Hello? Tama? At alam niyo po ba, kapag na-born again ang isang tao, one of the things na na-eliminate sa buhay niya is yung pride. Hello? So possible ba na ang tao nasa loob ng church pero hindi pa born again? Yes! Possible yan! Na sinasabi ng Kristiyano na siya, Christian siya, pero hindi siya born again. Malaki pong pagkakaiba nun.
Ang sabi ni Lord, you must be born again. Sa mga first timer po, tayo ay pinanganak. Nung pinanganak tayo ni nanay, tayo po is nagkaroon ng physical family. Tama? Pero kung gusto mo makarating sa langit, kailangan ma-born again ka at magkaroon ka ng spiritual family. Ito po yung spiritual family. This is a family. Ano po? You know those person next to you. Tama po ba? So ngayon po, ang title po ng ating message tonight is The Killer Pride. Yung mga nakaka-relate dyan, pinapanood yung pag-show. Di ba? Napapanood nyo ba yung The Killer Bride? Yeah, ginawa ko ngayon, The Killer Pride. Would you believe if I tell you that yung pride nakakamatay? Amen! Nakakamatay yan. Yung kapitbahay lang namin, kung di ako pastor, baka napatay ko na yun eh. Sa totoo lang, sobrang arugante silang mga kapitbahay po, yung nilipatan namin sa Las Piñas. Alam niyo po ba, na may mga tao talagang so much pride, so much boastful sa sarili nila. Di ba po? Pero kung ikaw ganun noon, dapat hindi na ngayon. Kasi na-born again ka na, nabago ka na. Tama ba? Hindi ba pwede na you say that you're a true Christian, you're a follower of Christ, and then punong-puno ka pa ng pride, hindi po pwede yun. Okay? Sabi po ba? So, can I ask you to please close your eyes and bow down our head, Father in heaven? Panginoon, sa gabi nito, we are so thankful for this gathering. Salamat po, Panginoon, na muli sa gabi nito, inipon niyo kami sa lugar na ito upang pag-usapan ang inyong salita, Panginoon, upang matuto sa gabi nito, Lord God. And tonight, Lord God, I pray that everyone who are boastful in themselves, yung meron pa pong pride na natitira sa kanilang sarili, like, Lord God, sa gabi ito, Panginoon, dalangin ko, na alisin niyo na po itong mga pride na ito sa aming buhay, Panginoon. Na matuto kami, Panginoon, na magkaroon ng humble attitude. Yung pong spirit of humility, mapasa amin, Panginoon. At dalangin namin, Lord God, na mapag-aralan namin ito ng mabuti. Kayo po magsalita, Panginoon. Holy Spirit, I ask you to lead this congregation tonight, be our speaker. Tako niyo ako sa inyong likuran, Panginoon. Kayo po makita, kayo maramdaman yung presensya ng Panginoon ang kanilang maramdaman tonight. And as we entrust to you everything tonight, Lord God, we pray that the Holy Spirit will open up our spiritual understanding for the message that you have prepared for us tonight. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, and everyone will say, Amen. Okay, meron ba akong reader ngayon? May nga po isang reader ng ating verses. Ako, sige po, punta tayo sa ating verse, sa ating main verse. Okay, pakibasa ka muna isang verse natin. The Lord detests the proud, they will surely be punished. Ayan, no? Sinasabi ng Bible na kapag ikaw is isang tao na proud, in other words, may pride, you will be punished. Kaya po talagang ang pride is nakakamatay. Di ba, punish ka ni Lord? See, no one in this room will ask the Lord, who would like the Lord to be detestable in His eyes. Tama? Hindi tayo papayag na tingin sa atin ng Lord is detestable. Dapat po hindi. Dapat tayo is mga tao na gusto ng Panginoon. Hindi yung pwede na sobrang nag-worship ka sa Kanya, pero yung pride mo hindi nawawala. At sabi ng Panginoon dito, they will surely be, ano sabi? Punished. Alam niyo mga kapatid, ito ang katotohanan yan. Akala natin yung mga nagra-rape, yung mga pumapatay, yung mga nagnanakaw sa bangko, yung mga taong nangre-rape. Akala natin, ito lang yung mga kasalanan na ayaw ng Diyos. Tama? Akala natin, alam niyo ba minsan, halimbawa lang, example, if I will one day, one Friday or one Sunday night, I will stand there as your pastor, and I will say that, meron po akong kakamitin sa inyo. Ako po is lulong sa pornography. Halimbawa, inamin ko dito. Sigurado, yung iba sa inyo hindi na mabalik. Because you thought that pornography is a big sin. At yung pastor ko, lulong sa pornography, alis na ako sa church na yan. Pero the following week, meron nag-testify at sinabing, I'm a person who are very proud of myself. Na marami akong pride sa katawan ko. Ano mo sasabihin nyo? Sino mo hindi? Natin tayo.
baliwala lang yung pride. Yung kasalanan ng pride, parang baliwala lang sa atin. Tanggap na tanggap natin lahat kasi sometimes ganun ka. Pero hindi mo alam, ang Panginoon ang sabi, kapag ikaw isang taong may pride at proud ka sa sarili mo, you will be punished. Are you with me? Ito yung kagandahan ng Bible. Pag nagbabasa tayo ng Bible, pinipiga talaga ni Lord. Yung tumingin ka pa lang sa babaeng sexy, rape na sa Bible. Yung tumingin ka na may tumatakbong negative sa utak mo. Tama? Sabi ng Bible, rape na yun. Kaya po, ang standard ng Diyos is napakataas po pagdating sa attitude nating mga tao po. At hindi alam ng mga tao yan because all they have is religion. They don't know the Word of God. They don't know what's the command of God in the Bible. Tama po ba? You know what? Ang sabi ko palagi, kapag kayo nagbabasa ng Bible at may Bible ka, nagde-devotion ka, alam mo yung laman ito? Because the book of the law, ito yung book of the law. Di ba sabi ni Lord, you will be prosperous and you will be having success if you meditate the book of the law day and night. So meaning, kung book of the law to, dito tayo matututo. Kung wala kang law ng God sa buhay mo, hindi mo kayang matakbuhin ang buhay mo. Are you listening to me? Pero pag meron kang word of God sa buhay mo, at alam mo yun, ina-apply mo sa buhay mo, you know how to live right in the eyes of God. Kasi itinatama tayo ng Bible eh. Isipin mo yung palang proud ka sa sarili mo eh. Paano siya ng ganyan? Akala natin mga rapist lang, yung mga natotokhang lang, nagtutulak ng droga, papatay ng tao. Akala natin yan ang parusahan ng Diyos. Pero kung ikaw isang taong so proud of yourself, at punong-puno ka ng pride, aba, eh paano siya bultin pala yan? At meron ng ED yan. ED na, meaning, past tense na yan. Amen? Tama yung pinag-usapan natin tonight? So, yung title ko na The Killer Pride, ang pride po, papatayin ka talaga yan. Hindi lang dito sa buhay na to, eternity pa. Kapag hindi mo binagong sarili mo. Don't take it light. That prideful is a sin. And it is detestable in the eye of God. Hello? Are you with me? Amen? Kaya po ang Panginoon, dumating dito sa lupa para ano? To serve, not to be served. Grabe, Diyos na yun, bumaba sa lupa. He came here to serve, not to be served. Tapos ikaw, you're so boastful, you're so full of pride, na gusto mo pinagsisilbihan ka lagi? Hello, are you with me? Nakikita niyo ba yung sinasabi ko mga kapatid? Okay, so tonight, pag po sinabing detest, no po, the word detest there is a curse. And so if you're a proud person, it is disgusting in the sight of God. And of course, none of us in this room will not be glad to know that God has cursed you because of your pride. Tama? Walang papayag nun. Just because you are a prideful person, hindi mo alam, kinakurs ka na ng Panginoon. And it also says that a proud person, we should be punished. So, sabi ko kanina, akala natin yung mga masasamang tao lang, yung mga rapist, mga mamamatay tao, akala natin yung lang ang anuhan ng Diyos. Pero hindi, lahat pala, pati yung prideful na tao, meron palang kaparusahan na naghihintay sa kanya. Okay? Now, listen to this. I would like to give you a practical illustration of this. I have a flashlight here. Di ba, alam ba? Di ba? Okay? So, every day, I have a decision to make myself. That's every day. Every day I will wake up, I have a decision to make. That my light should be focused on this cross, and to lead people on this cross. Or every day in my life, I should focus this light to me. Like this. Like that. That I want people to recognize me in everything na ginagawa ko. I want people to notice me. I want people to thank me. I want people to hug me. I want people to talk about me in good things. Ganyan lang. As a Christian, dapat mo hindi. Ganyan na ang focus natin. Nakapokus tayo kay Christ, nakapokus tayo kay Lord. You need to empty yourself. More of Jesus in my life and less of Bobby in this body. Are you with me? Focus tayo doon. And people, you should ask people not to focus to you, but to focus to Him. Tama? Kaya nga po sinasabi natin sa church na to, pag nandito ko sa church na to, don't focus on the person next to you. Don't even focus on me. Lahat tayo sa kanya po-focus. Eh Lord. Tama?
So, yung light na meron tayo na galing kay Lord, sabi, we are the light of the world. Tama? Alam niyo yun? Lahat ng Christian, believer ni Lord, we are the light of the world. And we don't need to hide that light. Gamitin natin yung light na yun. Paano mo gamitin? By focusing on Jesus alone. Ganyan ang focus, hindi ganon. Amen po ba? Nagiging boss po ng tao sometimes kasi tayo na rin nag-encourage. Alam niyo yun? Paano yun? Paano natin na-encourage yung mga tao na maging boastful? Naka-graduate, di ba? Naka-graduate, grabe, valedictorian. Grabe, galing-galing mo. Galing-galing mo talaga. Ang tawag natin doon sometimes self-esteem. Tama? May mga ganun English yan, no? Self-esteem. Ano ba yung sinulat ko rito? Ganun dapat eh. Ganun yung mga salita natin. Kaya yung mga tao, hindi namamalayan, nagiging boastful na pala sila sa sarili nila. Diba? Yung pinupuri natin sila na so much, hindi natin nakikita na itong mga taong to, dinadala na yon sa kanilang sarili. As a Christian mga kapatid, kapag sinabi na, wow, grabe, galing ang organista natin. Ano sabihin? Glory to God. All glory belongs to Him. Ewan mo ba? Ang galing ng makakanta rito kanina. Ang ganda ng boses. Ang pogi pa. Brother Brian, ang galing mong kumanta. Ano sabihin ni Brother Brian? Bakit pa hindi pastor? Nag-aral kaya ako sa Music Conservatory of UP. Kaya magaling ako. Pag ganun ang dating mo, boastful na yan. At yun yung pinapausahan ni Lord. Kaya yung Kristyano na tayo, we know that Jesus came to serve, not to be served. Dapat lahat ng spirit na humility, sasaluhin mo na. Humbleness. Dapat, the more na lumalaki ang gumaganda ang buhay mo, the more na pinagpapala ka, the more na bumababa ka. Tama? Amen mo ba? The more na gumaganda ka, kapatid, the more na pumuputi ka, dahil dalawang bareta ng gulatayo ng kinakain ng gagawin, the more na gumaganda ka, gumaganda ang trabaho mo, the more na umiingil sa sweldo mo, the more na binibiyayaan ka ni Lord ng mga material na bagay, dapat lalo ka pa. Amen ko ba? Maganda yun sa tao. The more na binibless ka, the more na bumababa ka. Hindi ka nagiging boastful sa sarili mo. Are you with me? Okay, so may isang story ako dito sa Bible that I want to share to you tonight. Meron po ako isang story po. Dito po, basahin po natin ito. Basa ko, pakibasa. Now it happened as he went into the house of one of the rulers of the Pharisees to eat bread on the Sabbath, that they watched him closely. And behold, there was a certain man before him who had dropsy. And Jesus answering spoke to the lawyers and Pharisees, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath? But they kept silent. And he took him and healed him and let him go. Then he answered them, saying, Which of you, having a donkey or an ox that has fallen into a pit, will not immediately pull him out the Sabbath day? And they could not answer him regarding these things. Okay. Now, if we will meditate this story, sigurado ako, nabasa nyo na yan, narinig nyo na, okay? But merong revelation si Lord dito, ano po? If we will meditate this story more, Jesus was invited to eat with these Pharisees. Ito mga Pharisee na to, as you know, they are so boastful on themselves. Tama? Sila yung mga taong simbahan, sila yung mga taong nandun sa templo. Pero sila yung unang-unang punong-puno ng pride, and what they're doing is just want to catch Jesus Christ on the neck. Yun yung mga plano nila palagi. And dito, he was invited for this dinner. But his invitation is a little bit different. Why? Because instead Jesus to be treated as a guest, he was treated differently. Hindi siya yung tinitreat dito na as a guest. In-invite natin ang Panginoong Jesus o si Jesus. Pupunta siya rito, kakain siya rito sa atin, makakasama natin. But he was not treated as a guest. Tingnan natin, ano sabi rito? Now what happened, as we went into the house of one of the rulers of the Pharisees to eat bread on the Sabbath day, they watched him closely. Bakit kaya they watch him closely? Because they want to trap him. If you read the four Gospels, these Pharisees, this is only what they want to do, to trap Jesus Christ. Tama? To trap him, to catch him. Every time na may gagawin siyang mali, ilang gusto nilang gawin.
So, in this invitation of dinner, yun lang ang plano nila. Hindi siya tinatrato sa guest. But they want to catch him. So, they're looking, that they watch him closely. Yung po yung sabi niyan. So, as everyone is watching him, ang Panginoon po may katabi. At sabi rito, and behold, there was a certain man before him who had dropsy. Ano yung po yung dropsy? Yan po yung sakit na where fluid starts, yung fluid sa katawan mo, nag-start na mag-form hanggang sa lumubo yung katawan mo. Halimbawa dito sa part ng katawan ko to, merong dropsy, yung fluids niyan, ito yung pinagsasama-sama ko, tapos lumulubo yung part ng katawan ko yan. Yun po yung tawag dyan, yun po yung dropsy. Now, tapos, namamaga yan, yung mga apektadong lugar ng katawan. So itong taong to, nandoon sitting next to Jesus. There was a certain man before him who had dropsy, no? Before Jesus, no? So we all know that Jesus was a compassionate man, tama? Ang Panginoon po, napaka-compassionate yan. Pag may sakit, gusto niyang pagalingin. Pag may mga taong naliligo ng lagdas, gusto niyang share ng gospel. Tama po ba? Ganun ang mystery ng Panginoon. So sa pagkakataon ito, meron pong ginawa ang Panginoon. Ang sabi niya rito, pakabasa ko dito. When Jesus answering spoke to the lawyers and Pharisees, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath? But they kept silent, and he took him and healed him and let him go. Okay. Ito po yung nangyari dyan. I-fill natin yung istorya. Nung nakita ng Panginoon na may itong taong to may dropsy, Brother Mike, yan, punta ka rin. Mamigal. Yan, invite kita rin. Wala kang mag-dropsy, no? Dito pa lang. So, ganito po yung story niyan. So, nung nakita ni Lord, dito ka na. Nung nakita ni Lord na may dropsy itong taong to, okay? Gusto niya siyang pagalingin because he has a compassionate heart. He want to help him. But the problem is, he knows that this Pharisees with him, no? Yung mga taong yan na nag-invite sa kanya, there is something in their mind that they want to do. Tama? Meron po siyang gustong gawin. And Jesus was holding the dropsy man. Wala na niyang pagalingin na, but he looked at the Pharisees. Nung pagagalingin niya na, tumingon siya sa mga Pharisees. Yun yung story niyan. So ano yung sabi niya sa mga Pharisees? Sabi niya, and Jesus answering spoke to the Lord and Pharisees saying, Is it lawful to heal on the Sabbath? So, hawak-hawak niya na, pagagalingin niya na, pero tinanong niya, Hey guys, is it lawful to heal on the Sabbath? Are you getting the story? So, ganun po. May puso siya pagalingin, pero may mga tao ro na alam niya ang plano. Tama ba? So, sabi ng Biblia, by they kept silent, and he took him and healed him and let him go. So, nung tinanong siya, guys, is it lawful to heal on Sabbath day? So, these people don't answer him back. So, ginawa niya, pinagaling na. Okay, hindi ko alam kung paano pinagaling. Wala sinabi ng Panginoon, basta gumaling siya, at pinalis siya na. You are healed. Your faith has made you well. Okay? So, ganun po yung nangyari. Pero nung ginawa niya yon, itong mga Pharisees na tinanong niya, they kept silent. So, ginawa niya, he took him and healed him and let him go. Hello, are you with me? Nakita niyo yung istorya, okay? So, I want you to see this. Something very important at this moment. When you actually see something like that here on the stage, kagaya niya, halimbawa dito nangyari. Pinagaling talaga. Halimbawa ako si Lord. Halimbawa lang, ha? Halimbawa, ako si Lord. Pinagaling ko talaga. Gumaling. Actually, pag nakakita ka na gano'n, ano reaksyon? Mga tayo. Baka magpalakpakan pa tayo. Sabi natin, praise God, salamat sa Diyos. Di ba? Kasi gumaling eh. Isang hipo lang ni Lord gumaling. Ang reaksyon ng makakakita gano'n. Usually, tama? Kahit na hindi ka believer o believer ka, mapapasalamat ka sa Diyos for sure. Kasi ang sabi, and he took him and healed him and let him go. So immediately, may nangyaring paggaling. Tama? Immediately. Pero makikita mo itong mga pares sa'yo, hindi ganun ang reaksyon. Hindi ganun ang reaksyon nila. Tama mo ba? What has actually happened that time? The Pharisees, after that healing miracle that Jesus did, they kept on silent because he was carefully watching him. Pero tumatakbo sa isip nila na gusto nila i-trap to si Lord, kaya hindi sila kumikibo.
Okay, so they don't amaze. Hindi sila na-amaze sa ginawa ni Lord. They're not thankful that someone is healed. Okay. So sabi dito sa next verse, pakibasa. Then he answered them, saying, Which of you, having a donkey or an ox that has fallen into a pit, will not immediately pull him out in the Sabbath day? And they could not answer him regarding these things. Kasi alam niya that there is something on their mind. Alam na alam ni Lord yan, maaaring hindi. Alam niya na mga para sa iyo ang kanyang mga hater. No? Alam niyo ba kung bakit hate, by the way, ng mga para sa iyo si Jesus? Alam niyo ba kung bakit? Alam niyo ba? Kasi po, ang mga tao, sinasabi ng Bible that everywhere Jesus goes, multitude of people are following Him. Pag sinabi mo multitude, around 5,000 yon, minimum people yon. So kapag sinod nag-minister sa labas, kasama niya 12 disciples, multitude of people are always following Him. So nangyayari, itong mga Pharisee na to, sa halip na pupunta sa church yung mga tao, sa kanya na pupunta. Nawawala yung mga follower nila, nawawala yung mga tao sa simbahan dahil si Jesus ang pinupuntahan. At yung mga panahon na yun, listen to this, si Jesus po is parang kulto na umiikot sa lugar na yun. Ang tingin sa kanyang kulto ng mga Pariseo. Tama mo ba? Hello, are you with me? Kasi po, sino tong taong ito? Di ba? Meron daw mga verses na sinasabi, sino tong taong ito? Di ba anak to ni Mary at saka ni Joseph? Sa kapatid niya, si ganon. Bakit ganito magsalita to? Parang may power pa yung mga salita. Tama? Kaya nga siya pinako, hindi siya nakilala eh. Tama mo ba? At itong mga to, ay nagpapako sa kanya. Itong mga Pariseo na to, sila yung nagpapako sa kanya. Yung sinabi, crucify Him! Free Barabbas! And crucify Jesus! Tama? Sila yan. Sila ang nag-lead ng revolt para siya papako sa cross. At yun yung dahilan, kaya gusto nila lagi i-trap siya. So sa pagkakataong ito, ganito yung nangyari. So parang tinatanong ni Jesus dito sa kanila, sa mga Pariseo na to, kapag ba yung anak mo nahulog sa balon, anong gagawin mo? Parang gano'n ang tanong. Tama? Kasi nga, ang iniisip ng mga taong ito, masyado silang sunod sa book, sa batas. Mga sabihin sa inyo, ano yung sabihin? So, parang tinatanong ni Lord dito, kung anak mo mahuhulog sa balon, ililigtas mo ba siya kahit Sabbath day? Sabi mo ba sa anak mo na, Nak, Sabbath day ngayon, lumawin-lawin ko muna, pagbalik ko bukas, ililigtas kita. Ganun ba yun? Hello, are you with me? Yung anak mo na nahulog sa balon, ililigtas mo yun kahit na Sabbath day pa yan. Tama ba? So ito yung tinatanong ni Lord dito sa kanila. Then he answered them saying, which of you having a donkey or an ox that has fallen into a pit will not immediately pull him out of the Sabbath day? And again, they could not answer him regarding these things. Alam niyo ba kung anong problema nitong mga Pariseo na to? Ano mga problema nila? Sa istorya ko, what is wrong if I heal this man at the Sabbath day? Anong pagkakamali ko kung pagagalingin ko to on the Sabbath day? Kaya nga hindi sila makasagot. Sabi sa verse 6. So sabi niya nga kanina, is it lawful to heal on the Sabbath day? Tinanong niya siya eh. Pero hindi sila makasagot. Now, listen to this. Here is my point tonight. What the Pharisees did, okay, ito yung ginagawa nila. Ito po mga Pariseo na to. They want to pursue na yung mga tao sumusunod talaga sa batas. Which is sa Biblia, sa Word of God. Wala namang problema yun. Tama? Wala namang problema sumunod dito. Kahit ako sasabihin ko sa inyo, sumunod kayo sa akin. Sa Bible, po. But ang problema, they always added to God's Word. Yun ang problema. They always added to God's Word. Pero silang laging ina-add sa salita ng Diyos. They added certain Sabbath restrictions na sinasabi na ng Biblia. The Bible says, don't work on that day. Sinabi ng Biblia na huwag ka magtrabaho sa Sabbath day. Tama ba? Trabaho means, magkakarit ba ako? Kapasok ba ako sa office? Magsasoga ba ako ng mga tupa sa bukid? Mag-harvest ba ako ng palay? Yun yung ibig sabihin nun. Pero yung magpapagaling ka ng may sakit, that is not part of that. Dinadagdagan nila yung batas na nakasulat sa salita ng Diyos. Yun yung papel ng mga Pariseo na yan. Are you with me? And Jesus knows that very well. Kaya sabi niya, is it lawful to heal on Sabbath day? Kasi ang gusto ni Jesus, ulihin din sila.
Kaya nga keep silent sila eh. Hindi sila sumasagot. But Jesus knows what's going on in their minds. Tama ba? Yung po yung gusto nang gawin ng mga Pariseo na yan. They thought it was their prerogative to go or elaborate on God's law. Akala ng mga Pariseo na to, kaya sila'y nakaupo doon sa loob ng templo, they can alter God's word. Hindi po natin pwedeng i-alter yung nakasulat na dyan. At hindi mo rin pwedeng dagdagan yan, by the way. Are you listening? Ang nakasulat sa Bible, hindi natin pwedeng bawasan, hindi natin pwedeng dagdagan. Tatandaan niyo palagi yan. Kaya po maraming mga pastors, mga churches, hindi magkasundo-sundo. Kasi nagtatalo sila doon sa isang verse. Yung paniniwala ng pastor sa isang verse niya yun, yung paniniwala ng pastor dito sa kabila yun. Hindi sila magkasundo, hindi lang mga pastor, pati mga member ng church. Hindi sila magkasundo roon. Which kung titignan mo mabuti, para sa Bible ginawa. Bakit hindi sila magkasundo? Kasi meron silang sarili-sariling paliwanag at dinadagdagan pa nila. Tama po ba? Salamat sa Diyos, yung mga taong nagdadagdag at nagbabawas dyan is, inalis na ni Lord si church na to. Tama? Umalis na sila noon pa, matagal ng panahon. Po? Sila yung mga tao nung natuto ng Word of God. Nung na-memorize nila yung Biblia, matatalino na sila. Alam niyo yun? Please, naikuusap ako sa inyo. Kapag tumalino kayo sa Bible, sa salita ng Diyos, pantay-pantay lang tayong lalago. Walang mas matalino kahit kanino. Tama po ba? Ano nangyayari sa church? Nasiran mo ng gospel, dumating sa church. Grabe, ang hindi ng memorya eh. Na-memorize yung kalahati ng Bible. Kaya mas magaling pa siya doon sa pastor. At sasabihin niya na, hindi ng biblical yung turong pastor kasi ganito pagkaintindi ko yan. Samantalang si pastor ang ginamit sa kanila, kaya sila naging Christian. Are you with me? So meron po mga taong gayon. Dahil sa dami ng alam mo na, nagiging boastful ka na. Yung pride mo, umiiral na. Tama ba? At si pastor, mali na, tinuturo sa pulpito. Are you with me? I hope and I pray na naikli. Wala nang ganun dito ngayon. Sabay-sabay lang tayo lalago, kapatid. At iwasan niyo magbasa kung saan-saan sa internet, tapos i-apply niyo sa Bible. Ang Bible, i-apply mo sa sarili mo. Ang nangyayari, magbabasa sa internet, tapos narinig mo kay pastor, ba't ganun paliwanag nyo? Sa internet naman hindi. So, sino pinaniwalaan mo? Yung nagsulat sa internet. Hindi yung salita ng Diyos. Are you with me? Dapat mo walang ganon. Dito tayo sa Word of God, huwag kayong pumikap sa internet. Amen? Kung hindi mo naunawaan, magtanong ka. Hindi yung kukuha ka doon sa that question, that word ba yun? Ang daming mga tanong doon na sasagutin noon. Pero don't trust them. Hindi po lahat na nakasulat sa internet is totoo. Tama? Magbasa pa rin tayo. Kaya importante, nagbabasa tayo. At ang kalimitan po mga humuhugot doon, sila yung nagiging prideful. Kasi ang dami na nilang alam feeling nila. Oh, now, listen to this carefully. The Pharisees were so proud that they felt they have the right to alter God's word. They have the right to alter it, minus and plus. Ito yung ginagawa nila. Tingnan niyo mabuti mga anak. That's an ultimate example of pride and arrogance. Kapag tinanggalan mo yung Bible, binawasan mo sa salita at dinagdagan mo, it's a sign of arrogance. Yes. Right. Ito po yung sabi ng Bible sa Revelation. Pakibasa mo anak. Pakibasa mo. I am telling everyone who hears the words that are written in this book. If anyone adds anything to what is written in this book, God will add to him the kinds of trouble that this book tells about. If anyone takes away any part of this book that tells what will happen in the future, God will take away his part from the tree of life and from the holy city, which are told about in this book. Ayan, tingnan nyo. Napakatindi ng paliwanag sa Biblia. At yung part na yan is last chapter at last verse ng Bible. Dito na yan sa last. Pinakalas na yan. Pagkatapos niya, mapa na. Ito na kasunod, mapa. So, pinakadulo yan. At sinabi ng Panginoon sa Revelation na walang magbabawas at walang magdadagdag. Hindi ka pwede magdagdag at magbawas. Kapag ginawa mo yon, sign of pride. Pride na yon, arrogance na yon. Now, ito yung taong humble. Salita ng Panginoon to, hindi pwedeng i-alter yan. Naniniwala ako dyan, I believe you Lord, thank you so much. So, habang nagbabasa ka, nandun ko sa ilalim ng Bible. Yung mga tao na may pride at arrogance sa salita ng Diyos, parang tingin ko may mali dito.
Kasi yung paliwanag dito, dapat hindi ganyan eh. May mali dito, tingin ko. Alam mo kapatid, di ka? Ito, mali yan eh. Ang pagkaano ko dyan, kasi nabasa ko yan eh. Nabasa ko kaya yan doon sa isang website. Mali pagkakaintindi dito. Yun po yun. Yun ang ibig sabihin. When you read the Bible, you are submitting your life and self to God. Hindi ko pwede po na mas mataas ko pa sa Bible. Hindi, sabi, everything in this world will pass away, but my word will not ever pass away. Hindi po magbabago yan. Kaya nga na meron tayong Bible declaration na bawat nakasulat dyan is totoo at hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Tama? So hindi pwede natin i-alter. So kung ikaw meron tanong, magtatanong ka doon sa kasama mo sa church kung sino yung gusto mong pagtanungan. Meron po mga kilalang ganyan na sobra ng talino nila. Ano po? At sign ng arrogant po yun ng pride sa buhay nila. Ano po? Now, naalala ko po yung sabi po ni American Ordained Minister na Pastor. Si ano po yan? Si Dr. J. Benon McGee. Sino nakakilala dyan? Amen! Yan. Amen para mag-list. Ganyan tamat, no? Ito po, meron itong ministry sa radio. No, may ministry sa radio yan. Pero matagal pa kaya, 1988 pa, no po. May ministry sa radio yan. Ang boses niya pag salita, medyo manipis, no? So sabi niya, nung siya nag-ano sa radio, sabi niya, ito may sabi niya, no? Sabi niya, this is God's universe. And God does things on His way. Now, you may have a better way than God. But the problem is, you don't have the universe. Yung nakagets? Yung yun eh. Ang ibig sabihin doon, ang sinasabi niya dito, itong si McGee po, sinasabi niya, ang universe ka, pag-aari ng Diyos. At lahat ng gagawin niya dyan, hindi ka pwede umangal. Kasi pag-aari niya ang universe. Kaya nga, His ways and His thoughts are higher than us. Ngayon, meron mga tao na ang tingin nila sa sarili nila, meron silang much better way than God. Eh, ang problema, wala silang universe. Eh, ang Diyos ang may hawak ng universe. Tama ba? Now, I want you to see this. Mga kapatid, kapag dumating ka sa realization, listen to this carefully. When you come to the realization sa buhay mo, na ang Diyos pala ang nag-create ng universe, and His ways and His thoughts are higher than me, ano gagawin natin? You will just submit sa God. Wala na tayong magagawa roon. Kasi ang Diyos is Diyos. Nakaupo siya sa trono. Hindi mo pwedeng baguhin yung plano ng Diyos sa buhay mo. Kasi nakaplano na yun. Nakaplano yung ang lahat ng nangyayari sa buhay mo dahil believer ka na, kung gusto na ng Diyos yan. So, negative o positive, just submit to God. Tama ba? Kapag pumasok sa realization mo at sa puso mo talaga that everything in this world belongs to God, hindi ka natatanggi, sasubmit ka na lang eh. Sasubmit ka na lang at magpapakababa ka na lang dahil wala kang magagawa dahil ang Diyos may kontrol ng lahat. Tama ba ba? Tatandaan niyo palagi yan. Ang Diyos ang nag-create ng everything, even you. You are created according to the image of God. Now, kung lalakad ka sa plano ng Diyos sa buhay mo, mapapaayos ang buhay mo. Pero kung lalakad ka against sa gusto ng Diyos sa buhay mo, mapapasama ka, kapatid. Ako na magsasabi sa'yo, mapapasama ka. Hindi, pastor, nung kaibigan ko, ayaw ko sumama, matay ko na ini-invite, pero ang yaman eh. Aba, maniwala kayo sa akin, kung Diyos kaya kang paimanin, ng demonyo, kaya rin. Pero pag namatay ka, hindi ka nga na makakarating sa langit. Kasi in-enjoy mo yung kayamanan na galing sa kalaban. Tama po ba? O paano yayaman ng isang tao na galing sa Diyos kung hindi niya pinapansin ng Diyos? Tama po ba? So, meron po mga taong yumaman at sobrang yaman na walang Diyos sa buhay. So, imagine mo, saan galing yun? Tama? Saan galing ang kanyang kayamanan? So, pinag-usapan natin dito, yung eternal life, saan ang punta mo pagkatapos. So, tayo, para tayong hindi mahusgahan ni Lord, para hindi tayo maging detestable sa mata ng Diyos, we should low profile. Low profile ka palagi. Humbleness, spirit of humility, love each other, to love God and to love people. Mahalin mo yung kapwa mo, mahalin mo yung katabi mo, mahalin mo yung mga taong kalaway mo. Di ba sabi, love your enemy? You should love your wife. Love your husband. Hindi nila nakuha, kung kailangan minakuha. Di ba sabi ng Bible, love your enemy? So love your wife, and love your husband so much.
Joke lang yan. Natatawa sa story. Joke lang yan. Tandaan nyo, I am under grace. Okay? Tandaan nyo palagi yan. Okay? So mga kapatid, titignan nyo mabuti ha. Yung pinag-usapan natin dito, pupunta tayo doon sa 6 na ways. Pero na ako kinuha dito. 6 po yan. Na gusto ko i-share sa inyo tonight. So, tingnan natin yung pagkakaiba. Paano ba yung pride mawawala sa buhay ng isang tao? Ngayon, kung ikaw yung isa sa mga prideful na tao, alam ko naman hindi mo aminin yan, kasi nga may pride ka. Amen? Aminin ba ng tao na may pride siya? Kung may pride niya, paano aminin? Tama mo ba? So, hindi niya aminin. So, kung meron ka man pride right now, ito yung ways para po isa-isa natin mawala yung pride na yan sa buhay natin. Pakibasa ka, anak, please. Remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world's eyes or powerful or wealthy when God called you. Instead, God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considered important. As a result, no one can ever boast in the presence of God. God has united you with Christ Jesus. For our benefit, God made Him to be wisdom itself. Christ made us right with God. He made us pure and holy, and He freed us from sin. Therefore, as the Scripture says, if you want to boast, boast only about the Lord. Amen. Amen po ba? So, ang gusto ko sabihin dito, ano bang opposite ng pride? Humility. Tama? So dito, gusto ko sabihin, humility agrees and glad that God gets all the credit for choosing and calling us to Himself. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, tayo po, wala na isa sa atin, sinabi ko na ito one day, wala na isa sa atin ang gumising isang umaga at hinahanap ang Diyos sa buhay niya. Wala po. Na-invite ka, na-sharean ka, kaya mo nakilala si Lord. Kaya ngayon, dami natin invite rito. Makikilala niyo si Lord, mga first-timer, makikilala niyo si Lord kung babalik ka. Sabi, faith comes from hearing and hearing and hearing the Word of God. Yung faith mo, mag-a-agree yan. Yung faith mo, lalagot yan kasi lagi mong narinig yung Word of God. Lagi mo nakikita, lagi napapaliwalag sa'yo yung different subjects. Now, tayo po, dumating tayo dito sa church because we were invited. Ang sinasabi rito, sa verses na yan, kung titignan mo, walang sino man tao na hindi tinawag ng Diyos. Lahat tayo, tinawag ni Lord. Hindi ka nagising na kinabukasan na nagpapunta ka sa galleries, sinabi mo magpapa-advertise ako. Ano po yun? Gusto ko makilala nyo sa buhay ko. Walang ganon. You were invited, nakarating ka rito, o meron nag-share sa'yo, kaya mo nakilala ang Diyos. Tama? Kaya tayo lumago sa paniniwala. Kasi pinagbigyan mo yung invitation at nag-choose ka na magtuloy-tuloy. Amen po ba? Now, sabi ko rito, humility loves to say, God chose me and I didn't choose Him. Yun ang humility. Hindi yung nakilala ko si Diyos, ay hinanap ko kaya ang Diyos. Ako kaya naghanap sa Kanya kasi gusto ko siya makilala. Wala akong ganon. May ginamit na tao sa'yo. Maliban na lang kung born again kayo mag-asawa, lumabas yung mga anak mo, Christian na sila. Pero yung ikaw, nakilala ko si Lord kasi may nag-invite sa'yo. At ginamit ni Lord yun for you. God called me to Himself. God wakened me from the dead. God took me from darkness to lightness. Amen? God saved me. Without Him, I am nothing. Tama? It's all about God. I am here right now because of God. Amen. Amen mo ba, mga kapatid? Do you believe that? So yung humility po sa atin, because God has called you, God has chosen you, dapat yung humility natin, ipopantay natin yan. Dapat po, hindi nawawala yung humility. Dapat hindi tayo proud. Di po? Amen po ba, mga kapatid? So I would say that, sabi ko rito sa 29, as a result, no one can ever boast in the presence of God. Kasi si Lord lang ang tumawag sa iyo eh. By the way, magmula nung nakilala mo si Lord, gumanda yung buhay mo, tama? Meron ba rito gumanda ang buhay nung nakilala si Lord? Lahat ng meron ka, galing sa Diyos. Yung cellphone mo, yung bahay mo, sasakyan mo, lahat ng galing sa Diyos. Hindi mo sasabihin na, hindi niniwala sa pastor na yun. Nag-aral kaya ako, graduate ako ng UP kaya. Pinagirapan ko yun, pinag-ipunan ko yung bahay namin ha. Paano yung sasabihin galing sa Diyos yun? Galing sa hirap ko yun. Kapatid, kawawa ka pag gano'n yung thinking mo. Kawawa ka. Kasi in the first place, ang nagbigay ng talento sa'yo, Diyos. Ang nagbigay ng lakas sa'yo pumasok, Diyos.
Kaya yung nanay mo may pera para pag-aralin ka kasi sa galing sa Diyos. Amen po ba? Katunayan niya, nasabi ng Bible, we came here in this life naked and we will go naked. Nung bang lumabas ka, sinabi mo ng nanay mo, itinaas kang gano'n, meron ka na bang relo? Meron ka na cellphone? Hubad ka nga na eh. Usod mo nga, nakalawit pa. Paano mo sasabihin ng dahil sa'yo, nagkaroon ka ng gano'n? Tama ba? If you recognize that God is the source of everything in you, yung humility mo na doon. Pero once na hindi mo inamin na yung sasakyan mo, pinahiram ng Diyos sa'yo. Yung bahay mo, pinahiram ng Diyos sa'yo yan. Ako, sobrang yapang mo nun for sure. Dahil pag namatay ka kapatid, kahit gano'ng maganda ang sasakyan ng bahay mo, hindi mo madadala yan. Amen. Na-realize mo ba yun? Kahit yung cellphone mo, hindi mo madadala. Kung nakaburol ka na dyan, inihagis ng asawa mo yung cellphone sa'yo, useless na yun. Bakit? Wala signal. Walang signal sa pupunta. Hindi mo na magagamit. Tama? Nakagawin yun. Kuha ka naman. Pilit na pilit eh. Diba? So lagi niyo pong isipin na as a result, no one can ever go into the presence of God. Wala mo makakapagyabang sa Panginoon. Kung magyayabang ka, pagyabang mo yung Diyos at yung ginawa niya sa buhay mo. Yun lang, ganun lang. Kaya po dito, God has united you with Christ Jesus. Sabi roon, for your benefit. God made him to be wisdom itself. Christ made us right with God. He made us pure and holy. He freed us from sin. Therefore, as the scriptures say, if you want to boast, boast only about the Lord. Tama? Kaya pumayos ka eh. Dati doon, adik-adik ka. Kung di ka milala sa Panginoon, dinataphang ka na. Alam niyo po pag ako nagpe-pray, lagi sinasabi, Lord, nasaan kaya ako ngayon kung di kita nakilala? Nasaan kaya ako, Lord, kung hindi mo pinadala yung tao na nagtyaga sa amin para madala kami sa church? Nasaan kaya ako ngayon, Panginoon? Tama? Eh, noong mga panahon na yun, lubog na lubog ako sa bisyo eh. Yung Marlboro Lights, Marlboro Red, nakapatong dito yun. Alam niyo, yung t-shirt mo nakabukol kasi sigarilyo na dyan. Swerte na, abutin na maghapon yun. Ubus yun, maghapon. Eh, bisyo, papatayin ka niyan. Tama? So, meron pa nagbibisyo dito, please. Killing me softly yan, baka hindi mo alam. Tama mo ba? Pinababata tayo ni Lord kasi mga vices na inalis na ng Panginoon sa buhay natin. Tama? Amen po ba? Next, sabi nito, ang observation ways to put away pride is humility agrees and is glad that God gets all the credit for choosing and calling us to Himself. Yan. Okay? Yan yung una. Yan yung kapalit ng sinasabing pride. Tanggalin mo na yung pride. Isipin mo palagi na si Lord ang may dahilan. Kaya ka nandito ngayon. Lahat ng meron ka galing kay God. Tama? Lahat ng meron ka. Okay? Amen po ba? You agree? Okay, next. Pakibasa po itong verse 4, 6 to 7. Dear brothers and sisters, I have used Apollos and myself to illustrate what I've been saying. If you pay attention to what I have quoted from the scriptures, you won't be proud of one of your leaders at the expense of another. For what gives you the right to make such a judgment? What do you have that God hasn't given you? And if everything you have is from God, why boast as though it were not a gift? Amen, nalinaw, di ba? What do you have that God hasn't given you? And if everything you have is from God, why boast? As though it were not a gift. Yun po yung sabi dyan. So whatever talents you have, alam ko mga talentado kayo lahat. Alam ko may mga talent kayo. Whatever intelligence you have, dahil alam ko matatalino kayo. Whatever skills, whatever gifts, whatever looks that you have, or whatever possession you have sa buhay mo, put away all pride. Tama? Tanggalin nyo yung mga pride na yan. The more na marami kang pinagpapala ka ng Diyos, marami kang possessions, napaka-skillful mo, napaka-talented mo, punong-puno ka ng gifts, lahat ng instrumento niyang kaya mo patugtugin habang kumakanta ka pa, magpasalamat tayo sa Panginoon. Tama ba? Dahil lahat yun galing sa Panginoon. Tama mo ba? Amen mo ba? Are you with me? So if you think your skills is so much, if you think your possession is so much, put away the pride. Maging humble lang tayo. Low profile lang tayo, mga kapatid. Amen po ba? Lalo na tayo.
lalo tayo napupulian. Siya sabi na, mga born again Christian yan, tingnan mo, mga ugali niya, no? Kasi tayo, ewan ko ba, ba't sakit na sakit ng mga tao yan eh. Pag sinabi kasi born again, ano eh, kahit umutot ka lang, naamoy eh. Are you with me? Tama? Kasi, pag mga born again Christian kami ang thinking kasi ng mga tao sa atin, huling-huli na. Doon sila nagkakamali. Kasi kaya nga tayo nandito, kasi maruruming tao tayo, tama? Kaya nga tayo nandito, gusto natin gumaling, tama? Ngayon, yung pagtingin nila sa atin, akala nila huling-huli tayo. Tama ba? Hindi nyo ba napansin nung araw? Yung kapag may girlfriend ka, tatlo ka, tapos may asawa ka pa, pinagyayabang mo pa. At sasabihin ng barkada mo, hindi mo talaga, Brad. Ganyan ang gusto ko, mga ganyan eh. Tama? Yung tingin mo, yung ginagawa niya, okay lang, walang problema roon. Walang problema yon. Pero pag sinabi ng Christian na, grabe, hindi sinasadya, bumaksak yung butike sa harap niya, nakapagpura. Ang tingin, ang sama-sama ng tao. Hindi mo napansin yun? At lalo na kapag pastor ka, wala kang karapatang magalit. Tama, Pastor Ray? Oh, amen. Wala talaga. Wala kang karapatang magalit. Pinumura ka na ng member, nakangiti ka lang. Kasi pag nagmura ka pabalik, tapos. Lahat yun, nakarecord yun. Buong Pilipinas, sasabihin nila yun. Amen po ba? Sinasabi natin mga kapatid, lahat ng talents na meron ka, huwag mong babayaan niya na mapagyabang dahil lang ganun ang kalagayan mo sa buhay. Dapat po tayo ay meron tinatawag na humility. The more na pinabless ka ni Lord, humility lagi. Amen po ba? So, it's a pride when you think that everything you have comes from your own and not from God. Kahit yung talento mo, pag sinabi ng galing kumanta, oo, dati kaya ako The Voice. Nasa ano kaya ako? Dating TNT. Ano yung TNT? Tago na tago. Tawag ng tanghalan, di ba? Dati kaya akong tested ko. Kumakanta ako sa karaoke no, lagi 100 eh. Talagang magaling akong kumanta. Alam na ng mga tao yan. Pag gano'n na sinabi mo, wala na. Puno-puno ka na ng pride doon. Tama mo ba? Are you with me? The more na pinupuri ka ng tao, the more you say, glory to God. Thank you, Lord. Dapat gano'n. Tama ba? So number 2, I said here, humility agrees and is glad that everything that we have is a gift from God. Lahat ng meron ka gift from God yan. Yung talento mo, kahit yung ganda mo. Tama? Ang ganda-ganda mo. Kaya ka lang yung gumanda kasi katabi mo, hindi masyadong maganda. Tama ba? Kaya ka lang nakita maganda kasi katabi mo, hindi naman gano'ng magandahan. Amen ba? Good joke lang yan. Tayo'y anak ng Diyos. Tama? So, kahit ano yung tsura na katabi mo, tingnan mo yung tsura, tingnan mo. Yan, anak ng Diyos yan. Created yan according to His image. Tama ba? Amen po ba? So, wala mong pangit at maganda sa mata ng Diyos. Kaya na nagiging pangit ka kasi tinitignan ka by their eyes. Tama? So, we should see by faith and not by sight. Amen po ba? Dapat by faith lagi ang tingin, okay? So next, pakibasa kayo James. Sabi si James. Look here, you who say, today or tomorrow we are going to a certain town and will stay there a year. We will do business there and make a profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone. What you ought to say is, if the Lord wants us to, we will leave and do this or that. Otherwise, you are boasting about your own pretentious plans, and all such boasting is evil. Remember, it is a sin to know what you ought to do and then not to do it. Okay, importante ito. Makinig tayo mabuti. Ito po yung napaka-importante verses. Diba? Sabi dyan ng Panginoon, look here, you who say, today or tomorrow we are going to a certain town and we stay there a year. We will do business there and make profit. How do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, then it's gone. So ano ba ibig sabihin dyan? Minsan sinasabi ko sa inyo, magkaroon tayo ng goal. Tama? And sometimes you have a goal. And what's your goal? To put a business in Philippines. Hello. Tama ba yun? To travel to other country. To start a business there. Tama? Tama mo ba? Okay, now, don't make me wrong, ha? I just want to tell you kung ano yung story rito sa sets of verses na to.
In fact, lagi ko kayong in-encourage yung magkaroon ng goal. Okay, sabi ko kanina, but goals in life will only disappoint us if we leave God out of them. Nakikinig kayo? Mag-goal ako. Magtatayo ako ng business sa Pilipinas. Uuwi na ako, pastor. Next year, uuwi na ako. Mga February. Kasi mag-i-start na lang kami ng business sa Pilipinas. That's fine. Walang masama roon. But make sure na ang Panginoon hindi mawawala sa business mo. Nagtatayo ko ng business, ang Panginoon nandoon pa rin. Kasi pag iniwan mo ang Panginoon at inuna mo ang business mo, read this carefully. Come on. Read. And pray for it. Kung talaga bang yan ang will ni Lord, baka will mo lang yan. Get a sign. Panginoon, pastor, nagtanong ako nagbigay ako ng sign Ano yung sign? Nagtanong ako kay Lord, sabi ko, Lord, uwi na ako, magtatayo na lang kami ng business sa Pilipinas kasi gusto namin mag-start na ng business O may iba ng sign? Opo, humingi ako ng sign. Ano yun? Kapag umulan, hindi na tutuloy. Ang tindi ng sign. Talaga sigurado, para mo sinabi, ako na lang magdidesisyon. Hindi naman kasi umuulan dito. Tama? So, ibig sabihin, lahat po ng gagawin natin, mga kapatid, lahat po ng gagawin natin, okay? Lahat ng paplanuhin natin, uwi ka man, pupunta ka sa ibang bansa, make sure na kasama mo ang Diyos sa plano mo. Huwag na huwag niyo pong iiwan ng Diyos. Kung di natin sasama si Lord sa lahat ng goals natin sa buhay, baka ma-disappoint ka one day. Madi-disappoint ka one day. Na ang tagal yung pilano yan on your own. Ang tagal yung pilano, pero nalugi lang kung ano nangyari. Tama? Nakakilala na po kayo ng mga ganun tao, mga kapatid? Hopefully wala, pero kung ganun ang mangyayari, kasi nasa Panginoon ka na alam na ni Lord, kaya ka tinawag ng Panginoon, kaya ka nandito, because God sees a potential in you. There is a potential in you, kaya tinawag ka ni Lord. God plans to use you for His glory. Dito mo sa church na to, ang goal natin is to make every believer a leader of leaders. Marami tayong training na ginagawa rito. Extensive training talaga. Kasi we don't want just to sit there. Tapos na yung buhay Kristiyano na nakaupo ka lang sa church. Walang Kristiyano gano'n. Oy, Kristiyano ako ano ginagawa mo? Wala. Zimbabwe. Uwi ka lang. So dito, itatrain ka namin to be a Christian that is unshakable. So, nakita ni Lord yung potential mo, kaya nagpakilala siya sa'yo. Kaya kung meron kang gustong gawin na ibang bagay, maliban sa potential na nakita ng Diyos sa'yo, huwag mong iiwanan ng Diyos. Make sure na lahat ng itatayo mong business, naandun si Lord. Are you with me? Make sure na kahit na busy ka sa business mo, nasa simbahan ka pa rin every Sunday o Friday. Nagbabasa ka pa rin ng Bible. Nasa cell group ka pa rin. Kasi once na tinalikuran mo yung kapatid, I will tell you, read this verse. Read it carefully. And besides that, ano sabi ni Lord? Ano sabi niya? Sa 14, how do you know what your life will be like tomorrow? Your life is like the morning fog. It's here a little while, and it's gone. What you ought to say is, if the Lord wants us to, we will live and do this or that. Kung gusto ng Panginoon, kung will ng Lord, mangyayari yan. Kaya lagi yung will ng Lord, importante, lalo na sa mga major decisions. Include the Lord in all your decisions, major decisions. Tama? Amen po ba? Pastor, gusto ko na mag-asawa, Pastor gusto ko na talaga mag-asawa. Kailan? Next year, Pastor, mag-asawa na ako. Hindi pa pwede. Hindi will ni Lord yan. Hindi, Pastor, pakaramdam ko will Paano magiging will may asawa at anak ka na? Are you with me? So, hindi will ni Lord yan. Tama? So, dapat iaalay mo sa will ni Lord. Tama ba? So, sabi niya dito, otherwise, sabi sa 16, otherwise, you are boasting about your own pretentious plans. Plano mo lang yan. Hindi kasama Diyos dyan. Ikaw lang may gusto. Totoo lang. Tama? At sabi dito, and all such boasting is evil. Remember, it is sin to know what you ought to do and then not do it. Ano ibig sabihin ng last na yan? Ano ibig sabihin ng last? The verse. Ano sa tingin dyan? Ha? Sabi mo dyan, we tend to think that doing wrong is sin. But James tells us that sin is also not doing right.
Kasalanan din yung mga bagay na tingin mo tama, pero hindi mo ginagawa. Tandaan niyo palagi, ang tingin mo lang kasalanan yung kasalanan, pero meron mga bagay na dapat ginagawa mo, pero hindi mo ginagawa. Tama rin yun. Yun po yung tawag doon sa sins of omission and commission. Pero po sins na gano'n, commission and omission, okay? So yun po yung, it's like, you know that it's wrong, but you're not telling him. Alam mong mali yung ginagawa niya, pero hindi mo sinasabi. Pero alam mong mali, open rebuke is better than secret love. Sabi natin, ano po? So dito, sinasabi po ng Panginoon dito sa atin, don't ever decide on something na hindi mo pinag-pray ng matindi. Amen. Tama? Ipag-pray mo matindi. Tama po ba? Or in other point, ang ibig sabihin ng Panginoon dyan, ang buhay natin is napaka-iksi lang. At sa sobrang iksi ng buhay natin, it's like a fog. Ano sabi? Morning fog. It's here a little while, then it's gone. Ang buhay natin is napaka-iksi, Panginoon. Mga kapatid, ang iksi lang ng buhay natin. Gamitin mo yan wisely for God's purpose. Tama mo ba? Kasi baka mamaya, mamatay kang bigla, hindi mo nasunod yung purpose ng God. Hindi mo alam, napalayo ka pala sa purpose. Naalala niyo si Mary? Naalala niyo si Mary? Si Mary, pinapasok si Jesus sa bahay niya. Pero nung nakapasok na, iniwanan na. Parang ikaw, si Lord nasa buhay mo na bago bigla mong iniwan. Dahil nakafocus ka sa ibang bagay. Tama po ba? Siya ang nagpapasok kay Jesus, pero pagpasok na Jesus sa bahay niya, iniwanan niya. Sorry. Si Martha, ano po? Iniwanan niya lang kung ano lang pinagkagawa niya sa buhay niya. Tama po ba? Amen po ba mga kapatid? So, sabi ko rito sa number 3. Sabi rito, humility agrees and is glad that every beat of my heart and my whole life is governed by God. Meaning, ang buong buhay natin, kontrolado ng Diyos. Ang bawat hininga mo, kontrolado ng Diyos. Kapag pinutol na ni Lord ang hininga mo, patay ka na. Kaya huwag kayong magsusuicide, mga kapatid, please. Ang taong nag-suicide, hell na, punta niyan. Wala na pag-asa yan. Naalala niyo si Judas? Si Judas, pwede namang masave yun eh. Hindi nag-repent eh, nagpakamatay eh. Pwede yun. Kung siya pinagkatulong niya si Lord, di ba? Sa 12 pieces of silver. Walang problema yun. Nakakonsensya, binalik yung 12 pieces of silver. Pero ang ginawa, naghanap ng tali, nagpigte. Dapat bumalik siya kay Lord at sinabi niya, Lord, I repent to what I have done. Praise siya ni Lord. Tama mo ba? Ang nangyari, decision niya yun. Kaya po dapat wala pong suicide attempt. Bakit ka magsisuicide? Ang Diyos na sa'yo na. Alam mo na kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo, tama? Yung mga tao nagsisuicide, yan lang yung mga taong hindi nila kilala ang Diyos. Yung punong-puno sila ng problema, hindi nila makarry, akala nila walang Diyos, nagpapakamatay sila. Tama po ba? Amen po ba? Now na may relasyon pa sa Diyos, dapat walang ganon. So rito, humility agrees and is glad that every bit of my heart and my whole life is governed by God. So punta tayo sa number 4. Hanggang 110 yan, ha? Number 4 pa lang tayo. Okay, Colossians po. Pakibasa yung Colossians. Since God chose you to be the holy people He loves, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Make allowance for each other's faults and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Okay, so ito po yung example, ang implication po ng verses na to. Yung humble person who doesn't have pride at all. Ito yung example ng isang tao na walang pride sa buhay niya. Tama ba? Sabi rito, since God chose you to be the holy people He loves. Kayo yun eh. Tayo yun yung sinasabi ni Lord dyan. Pinili ka ni Lord at ang tingin sa'yo, holy people ka na mahal niya. At sabi rito, you must clothe yourselves with tender-hearted mercy. So yung sarili mo, kasi tinawag ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos, and you claim that you're a child of God, dapat you clothe yourselves with tender-hearted mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. At sabi niya sa 13, make allowance for each other's faults. Ano yung sabihin nun? May nagawang kasalanan sa akin si Sister Marife. Patatawarin ko yan. Bakit ko patatawarin? Kasi ang God pinatawad ako.
Sa dami ng kasalanan ko, pinatawad ako ng Diyos. Bakit naman siya hindi ko mapatawad? Are you with me? Are you listening, mga kapatid? At sabi rito, and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Perfect example ay isang tao walang pride. Tama? Ganyan ka dapat. Pag may mga taong nagkasala sa iyo, talagang kung mahirap. Sabi, pray for your enemy. Sabi pa roon, yung mahalin mo yung kalaban mo, ipagdasal mo. Di ba sabi nga noon? So, as a Christian, talaga pong mahirap gawin yon. Kasi po ang Diyos, opposite lagi ng mundo. Pantangan mo, kaaway mo halos patayin ka na, mamahalin mo pa. Pagluluto pa ng tanghalian at hatiran mo pa sa bahay mo. Ano yun? Tama ba? Mahirap, pero ganun ang gusto ng Lord Eh, siya creator ng universe, wala kang gawin, may gusto nun. And it is good for you. Imagine mo yung tao na may bitterness. Yung hindi niya mapatawad yung kanyang kaibigan, yung kanyang office mate. For example, si Sir Maripe, may nagawang maganda sa akin, hindi ko mapatawad. Pagkatapos sasabihin na, magbadean po tayo, magbadean tayo sa isa't isa. Tama? Pag-aray ka kay Sister Maripe, hindi ko sa banda rito. Magbabanyo ka, nakita mo si Sister Maripe, kalalabas lang, mamaya ka na, kahit iihi ka na. Tama ba? So dapat mo hindi ganun. Dapat we love each other. Magpatawaran tayo, mga kapatid. Narinig niyo mo ba siya sabi ko? Patawarin natin sila. Kung chinikismis ka, sila sabi, grabe itong babae ito. Sobrang ganda. Chinikismis ka, patawarin mo. Kung tapos sabihin na sobrang gwapo mo, pinagkakala, patawarin mo kasi ganun talaga may mga tao chismosa. Ano nga gawin natin? Di ba, Brother Alan? Amen. Di ba? Ganun lang yun. So, ibig sabihin natin, mga kapatid, whatever ang nagawa ng kapwa natin sa atin, patawarin po natin. So, number 4, ang sabi dito, humility agrees and is glad that we are forgiven by God and that we must forgive others who offended us. Yan po yung humility, yung wala kang itinatanim na galit sa kapwa mo. Iwalwal mo yan. Tama ba yun? Wag. Salita ko? Wag mo. So, huwag kang magtatanim ng galit sa buwan, lalo na kapag kapatiran, kapatid. Amen? Kaya nga, ito, ulitin ko ulit ha. Ito, malinaw ito sasabihin ko. Kapag may nangutang sa inyo, okay, kita mo sa langit, tamaan ng magalit, okay? Kapag may nangutang, ulitin ko ulit ha, halimbawa, may lumapit na kapatiran, namumutang, may pera ka naman, pero ayaw mo magkaroon ng mga pagkakataong mag-aaway kayo dahil sa utang. Tama? Nangihiram ng 100, bigyan mo na lang ng 30 o 50 kung meron ka. Sabi mo, kapatid, yun na lang yan, huwag mo nang bayaran. Alam mo kung ano difference nun? Nakatulong ka at wala ka nang asa pabalik. Kasi ang problema, yung pabalik. Yung pabalik ang problema. Yung sasabihin mo kapatid, ikaw pa nahihiya ka pang maningil, by the way. Tama ba? Ba't ikaw yun? Tapos pag hindi ka nang bayaran, ito ang problema. Magkakaroon kayo ng samaan ng loob. Eh, di bigyan mo na lang. Kung meron ka naman, halimbawa, binigyan mo ng 50. Ito sasabihin sa'yo, Brad, maraming salamat ha. So may balance ka pa 50. Saka ha. Pag gano'n na, patusan mo na. Kasi sobra na yun. Di ba? So, ibig ko sabihin mga kapatid, kung mag-create ng tingin mong issue later on, bigyan mo na lang. Tama? Kaysa pautangin mo. Kasi pag sinabing utang, may hintay ka pabalik Eh kung binigyan mo na lang, wala ka na hintay pabalik, nakatulong ka pa. Tama mo ba? So yung friendship nyo stays together. Tama ba? Ayun ko ba? So, hindi ko sinasabi sa lahat yan, ha? Kung gusto mong pautangin mo, kapatid. Walang problema. By the way, huwag ka lalapit sa akin, Pastor, hindi ako binayaran. Bakit? Sinabi ko kung magpautang ka, sarili mong action yun, problema mo yun. Tama mo ba? At least narinig nyo na, okay? So number 5, Philippians, pakibasa. Do nothing out of a selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage.
Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Okay, ito po ang pinaka-the best na verses para sa ating lahat. Sabi po dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Alam niyo mga kapatid, kapag ginawa mo yung value others above yourself, lahat tayo, halimbawa, lahat tayo dito. Ang thinking natin, I'm valuing this brethren above myself. Lagi gano'n, lahat tayo. Wala akong sasamang loob dito, lahat tayo magiging maayos. Kasi ang thinking mo lagi, na mas mataas siya sa'yo, hindi ka mas mataas sa kanya. At ang sabi rito, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Dito mo sa church na to, sa vision na ginagawa natin, no glory, no name, no personal agenda. Tandaan niyo palagi yan, tatlong na yan. No glory, no name, no personal agenda. All glory belongs to God. Amen. Only the name of Jesus. Everything belongs to Him. Tama? So walang personal agenda. Lahat tayo nandito to serve God. At dito mo napakagandang verses. Sabi rito, in your relationship with one another, have the same mindset of Christ Jesus. Siya yung Savior natin. Wala tayong ibang God dito. Siya lang. Who being in a very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Mismo ang Panginoon, in-equal niya yung sarili, hindi niya in-equal na Diyos siya. Hindi niya inisip na Diyos siya. At sabi rito, hindi niya ginamit na advantage yung kanyang pagka-Diyos to be used for His own advantage. Tama mo ba? Bumaba siya rito sa lupa, alam niya mamamatay siya one day for you and me. He was born to die, actually. Yun yung plano. Tama ba? At sabi rito, rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant. Say after me, servant. So, kaya tayo, meron tayong pusong servanthood. Amen. Dapat nagsaserve tayo. The more na nalalagay ka sa posisyon, the more na nagsaserve ka. The more na head ka ng ministry, the more na bumababa ka. Amen. Nagiging role model tayo, nagiging example tayo. Hindi yung naging head ka ng ministry, nakaupo ka na lang, utos ka ng utos. Si Jesus nga hindi nga, hello? Si Jesus nga he didn't come to be served, but to serve. Amen. How about you? Tama mo ba? So, ang promotion po sa corporate world, hindi ko po ang promotion sa simbahan. Kapag ikaw na-promote sa office, mataas ka talaga. Ay, pwede mo manual lahat. Tama? Naging manager ka, naging... Pero sa church po, habang tumataas ang posisyon mo, dapat ka. Dapat nagkakaroon ka ng influence. Sabi niyo, influence. Influence. Leadership is all about influence. It's not about position. It's influence. When I say influence, nai-influensyahan kayo sa mga ginagawa ko, kaya sumusunod kayo. Tama po ba? You with me? Kaya nagsasubmit ka because nai-influensyahan kita. I'm not taking it as per position. Hindi dahil ako yung pastor, ako yung senior pastor, kailangan natin sumunod sa akin. Brother Rico, yung kotse ko, pakilinis. Hindi, kapag yan na. Napakasapisip na lang, Brother Rico. Ano sa Brother Rico? Hindi, tatayo talaga eh. Alam mo mga kapatid, hindi dapat gano'n. Ang ibig isang ko lang yun. The more na tumataas ang posisyon mo, the more na bumababa ka kapatid. Kaya nga po, pag may mga party-party tayong kainan, nakita niyo ba ako nagpa-serve? Di ba nakapila pa nga ako pa yung pinaka-late? Hindi ako galit, sinasabi ko lang. Bisa naman po, overtaking niyo ako sa pila. Kasi gutom na rin ako. Hindi nga totoo, napapansin niya. Di ba? Sa iba, alam niyo ba sa iba, ang pastor na doon sa taas. Pastor, diyan ka lang, magsaserve ka namin. Ano ba gusto mo? Ano ba gusto mo? Well, I'm not taking it as wrong. Kasi meron po mga tao gusto talaga mag-serve, tama? Yung pastor nila. Pero po ako, hanggat maaari, ayoko po talaga na gano'n. Gusto ko pipila ko pag may kainan. Tama? Ibig po ba? You with me? Kasi ang thinking ko lagi, si Jesus nga, hindi nagpa-serve. May papaserve ka. Amen? Tayo po lahat, isa lang tayo rito. Isa lang tayo. Ang tingin ni Lord sa atin, pantay-pantay. Amen? Ibig po ba? Kaya sabi rito, being made in human likeness and being found in appearance as a man, ano sabi? He humbled himself by becoming obedient to them, even death on a cross. Yung dalawang word na yun, yung servant sa humbleness, dapat po meron tayo niyan. Dapat po hindi mawala. Kaya sabi ko rito,
Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value other above yourselves. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Yan po, tandaan natin dalawang yan. Yung verses na yan. Dapat nasa puso natin lahat yan. As a family, as an LRCans family, dapat po ganyan tayo. Are you with me, mga kapatid? Meron ba tayo dyan? Okay. So, sabi ko sa number 5, humility agrees and is glad to serve everyone. Yan. Yan yung humility. Agree ako dyan. Yung pag sinabi ni brother Andy na kailangan namin ng tulong sa technical. Sabi nag-amen. Sa inyo, wala nag-amen. Kasi sabi ko lang, kailangan agree tayo to serve everyone. Mga kapatid, dala niyo po ba na yung mga technical team? Maaga nito lagi yan. Music team, maaga nito yan. Kasi nagsiset up sila. Napakaaga po nila dumarating dito. Pagkatapos ikaw darating ka, late pa. Upo ka na lang dyan. Hindi mo alam na meron naglalatag ng mga gamit at nagtitiktok lang yan. Are you with me? Tama ba? So don't ever say na tapos na ako dyan. Don't ever say that. Ang tagal mo na sa LRC, tapos na ako dyan dahil yung ginagawa yan. Alam niyo mga kapatid, hindi ka pa, wala pa tayong nagagawa. To compare to what Jesus did on that cross, wala ka pang nagagawa. So don't ever say na, kami na ako nagawa ko na noon yan, kayo naman. Don't ever say that. Amen? Kasi po, wala pa tayong nagagawa. Yung pagkakapako ni Lord doon, hindi pwedeng bayaran yun kahit sinasabi. Just for us to have an eternal life. Tinubos niya tayo, nagtubo niya ang katawan. So sasabihin mo, hindi ka na magbubuhat kasi tapos ka na dyan. Nagawa mo na yan. Come on, don't be like that. Amen? Tulungan tayo rito mga kapatid. Amen mo ba? So humility agrees and is glad to serve everyone. Last but not the least, Mark 10. So Jesus called them together and said, "You know that the rulers in this world lord is over their people, and officials flaunt their authority over those under them. But among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant, and whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else." Ito po yung istorya, kung alam nyo ito po yung si James at saka si John, is they wanted a high position. Tama? Naalala niyan? Si James po saka si John, gusto nila magkaroon ng mataas na posisyon sa ministry ni Lord. So Jesus was telling both of them that true greatness comes in serving others. Tama? Kasi si John at saka si James, gusto nila umupo. Saan kami upo? Sa kaliwa o sa kanan? Gusto nila magkaroon ng posisyon. Ngayon, sa church po, kung gusto mo umangat ang posisyon mo, magsuserve ka. Ipapakita mo na, nagsuserve ka. Doon ka mo papansin ni Lord. Diba? So, tingnan niyo mabuti ito. So, Jesus called them. Tinawag niya yung dalawa and said, "You know that the rulers in this world lord it over their people, and officials flaunt their authority over those under them." Ibig sabihin, dito po sa corporate world, yung mga matataas, talaga po ganyan ang ginagawa. Pero po sa karaan ni Lord, hindi. But among you, it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant. Tingnan nyo ha, leader pa lang yan, kailangan servant ka na. And whoever wants to be first among you must be the slave of everyone else. And you know the word slave. What is the meaning of slave? Tama? Ibig sabihin, lahat pinagsisilbihan natin dito mga kapatid. As a leader. Tama ba? One day magiging leader ka. Marami dito mga leader na. Taas ngayon kamay ng mga cell group leaders. Lahat ng mga cell group na, please, I want to see your hand. Come on, taas ang kamay. Ayan. Yan, kalamitan niya sa mga yan, nagsaserve sila, nagiging slave sila ng cell group nila. Amen? Hello, are you with me? Alam niyo ba na kung kayo mga cell member at meron kayo cell leader, you don't know what's happening in there. Kapag kami nag-meeting, sinasabi nila yung makasakit ang ulo nila sa inyo. Sinasabi nila na, "Pastor, siya po, pinagte-training ko, yung matindang training. Pastor, yung isang member ko, pinagte-devotion ko, yung mag-devotion. Matapos siya, isang pastor, nandun lang naman, di mo natin." Ayan, yan yung mga sakit ng kalooban nila. All they want is for you to grow in your faith, pero tigas-tigas ng ulo mo. You know what? What you sow is what you will reap. One day, magiging leader ka rin. One day, mag-open ka rin na cell group mo. At sasabihin ko sa'yo, kung ano yung ginawa mo sa cell leader mo, believe me, ganun din ang gagawin nila sa'yo. Hello, are you with me? Yan po yung law ng sowing and reaping. Ay, kung di ka mag-open ng cell group, may iwan ka kapatid.
hindi ka mapapasama sa goal ng church. Tama ba? Kailangan kasama ka sa goal na one day magiging leader ka ng mga leaders. Tama? So dito, ano sabi ko rito? Ang sabi ko rito sa last, humility agrees and is glad to know that to serve with greatness, sabi mo nga greatness. Greatness. O paano ba yung mag-serve ng with greatness? Di ba? Yung nagsaserve ako with greatness should accompanied by humility and servanthood. Para ito maging greatness yung pagsaserve mo kay God, dapat may kasamang humility and servanthood's heart. Tama po ba? Hello, are you with me? Naintindihan mo ba sinasabi ko? So kung ikaw man is nagsaserve right now, at tingin mo kulang pa yung humility mo, right now, put more, mga kapatid. Pababaan tayo rito. Amen? Wala pong mataas na tao rito. Wala pong mataas na ugali rito. Lahat tayo pantay-pantay lang sa tingin ng Diyos. Kaya sabi ni Lord, pag namatay ka, come, my good and faithful servant. Hindi niya sinabing, my good and faithful pastor. Wala pong ganon. Lahat tayo servant ni Lord. Tama? Nakikinig po ba kayo? So in summary po, mga kapatid, sa summary natin na mabilis to. Number one, sabi rin po natin dito is, humility agrees and is glad that God gets all the credit for choosing and calling us for Himself. Para po hindi tayo mag-boast sa sarili natin, lagi niyo po tatandaan na si Lord ang naglagay sa dyan. Si Lord ang tumawag sa iyo. Si Lord ang may plano sa buhay mo. Hindi ka dapat magyabang, okay? Dahil si Lord lang ang may kagagawan, kaya nakilala mo siya. Tama ba? Number two, humility agrees and is glad that everything that we have is a gift from God. Para po hindi tayo magkaroon ng pride sa galing natin, sa gift natin, sa husay natin. Lagi niyo po isipin na lahat yung galing kay God. Hindi galing sa'yo. Hindi dahil sa kakayahan mo. Number three, humility agrees and is glad that every bit of my heart and my whole life is governed by God. Meaning yung buhay mo, lahat na nangyayari sa'yo is kontrolado ng Panginoon. Kaya dapat magpa-under ka, mag-submit ka, maging obedient tayo sa gusto ng Panginoon. Lalo ng major decision. Pag-pray po natin yung mga major decisions natin. Okay? I don't say na mali yung decision mo. But my request is pray for it hard. Pag-pray po tayo ng matindi. Meron po tayo mga member noon, nung opening pa lang ng church na to. Umuwi po sila kasi, sabi ron ni Lord, gusto na nilang umuwi. At umuwi sila. Pagbalik po doon, mga 3 months, 6 months pa lang, gusto na bumalik. Wala, hindi sila nakabalik hanggang ngayon. Hindi sila nakabalik kasi yung mga company nila, hindi sila kinuha pabalik. Apat yun, mga apat sila, noong mga panahon na yun. Mga kapatid, pag-pray nyo mabuti, yung gusto nyo gawin. Tama po ba? Madali lang umuwi kung namimiss mo yung asawa mo, yung anak mo, napakadali lang yan. But think of it, pag uwi ba roon, may makakain kayo. Baka naman yung pagka-miss mo sa kanila, wala kayong kakainin. Hindi po nakakabusog ang miss. Tama? Namimiss kita, uwi na ako. Sige, uwi ka na rito, miss na rin kita eh. You miss each other eh. Paglipas ng dalawang buwan, wala na kayong makain. Yung miss, wala na. Kayo, isipin mo mabuti, yung pag-miss nyo, mabubusog kayo. Well, I'm telling you this is the truth. Pero kung mga ganyan kapatiran ko, mga kapatid, and right now, nagpapatulong sila bumalik. Matagal na yun. Hindi ko sila matulungan. Hindi naman ako may-ari ng company. Paano ko sila tutulungan? Tama ba? So prayer lang yung akin. Opo? So number 4, humility agrees and is glad that we are forgiven by God and that we must forgive others who offended us. So, yung tayo po, hindi tayo mamalaki kahit kanino because ang Diyos, pinatawad tayo. So dahil pinatawad ka ng Diyos, lahat ng tao nagkasala sa iyo, patawarin mo kapatid. Tama? Alam mo ba? Brother Aldridge, yung sinasabi nilang napakagandang lalaki mo pinagkakalat sa church, patawarin mo sila. Dahil natural lang yan. Mana-mana lang yan eh. Number 5, humility agrees and is glad to serve everyone. Tama? Hello? So agree tayo na kailangan natin pagsilbihan ng bawat isa. Ministry, mga kapatid, ministry-wise. Magsilbi po tayo lahat. Kung meron tayong servanthood heart. Sabi, humility agrees and is glad to know that to serve with greatness should accompanied by humility and servanthood. Yung pong spirit of humility, yung humbleness, huwag yung pong alisin sa buhay niyo. Amen? Nasa loob ka man, nasa office ka man, nasa Pilipinas ka man, dapat po nakatatak na sa puso mo yan. Nakatatok na sa puso mo yung humility. Amen po ba? You with me? Ganyan po ba kayo? So, huwag po kayo magmamataas kahit kanino because the killer pride. Mamamatay ka dyan, kapatid. Hindi mo kilala yung mga tao na sa paligid mo. Verse, the Lord hates those who are proud, they will surely be
Amen? Napang mo namin sa ano. Kapatid, sabihin kayo ganito. Makinig po tayo mabuti. Yung pong training natin, makinig po, yung pong ating encounter na naka-date ng November 28, 29, 30. Remember? Yung pala po is Formula 1 dito sa Abu Dhabi. Formula 1. Kaya po wala tayong lugar. Kaya po, gagawin natin ng December 5, 6, and 7. Meaning yung kasunod na linggo. At nakabook na po tayo, may hotel na. Sa Kings Gate Hotel tayo ulit. Kaya po natin binago kasi po, nung nagpunta po kami ng LRC Sharjah last week, last Friday, is nung tinanong ko yung delegates nila, meron na po silang 20. Eh yung ating pupuntahan before, yung pong sa Exit 366, yung pong villa number 10 sa Sheikh Zayed Road, hindi po tayo kakasya roon. So 20 na, meron na silang 20 roon. Imagine may 20 na sila. Tayo kaya ilan? Diba? So kung di pa po kayo nakapag-encounter, please, mag-encounter po tayo. Kasi po, yun yung part kung saan tayo magsisimula ng training natin. Anong batch na tayo? 2 Samuel na. Diba? 2 Samuel na tayo. Yung pong pag-aaral natin, sino yung mga soul man na rito? School of Leaders 1. Anong lesson na kayo? Ha? Magsisimula na kayo magbasa ng book. Merong book yan, yung undercover. Tapos bibigyan nyo ng summary sa lesson 10, ipapasa nyo sa teacher nyo. Pag-aralan nyo mabuti yung undercover na yan. Napakagandang book na yan. Grabe yan, diyan ka lalo lalago sa Christian. So, isasama rin nyo yan, 10 chapter yata yan, di ba? 17 chapters. Isasama rin nyo yan, yan po yung pinaka-thesis nyo. Pag-graduate nyo na Soul 2, yan yung report nyo sa teacher nyo at siya mo talaga yan, ha? May grading system yan. So, huwag nyo pong balik-balayin yung training in church because all we want is for you to grow. Gusto namin na mag-grow kayo, gusto namin mga leader kayo one day. No? Yan po yung goal ng church, for everybody to be a leader of leaders. Not only a leader, but leader ng mga leaders. Tama? Okay, meron po tayo sports fest. First time pa lang natin gagawin to. Pag wala na naging church tayo ngayon pa lang. Ano po? Pag wala na naging LRC tayo. So meron po tayo sports fest. January 17, 2020. May video po tayo actually. Pag-play mo na yung video natin. Tingnan niyo po yung video natin. Yan po yung invitation. Pag may nakita kayong kilala mga mukha dyan, palakpakan nyo, ha?
na po yung uniforme dyan, ha? Kaya po ginawa natin January 17 para every month magbigay kayo ng 25 dirham sa inyong leader. Para po hindi kayo mabigla, okay? So, dalawang team po tayo sa Abu Dhabi, isang timang LRC Alain at isang timang LRC Sharjah. Pero kung money prize yan, 1,500 for the best team na mananalo po. Bukod sa trophy. Kaya po magsimula na kayo mag-practice at magsimula nyo nang iwasang kumain ng kanin. Kasi po bibigat kayo yan. Hindi kayo